Hey there, can you hear me? Yes, I can hear Hello, you. no, nice to meet you. Getting Nice to to know you meet you din. better. Your name is Anana Angel, tama? Yes, that's right. By the way, we're live na. Ay, oo nga, nakita ko nga naka-live na tayo. Oo, nilive na natin siya para bago ko mag-start para magparami tayo ng mga. So hi everyone. So how do you want to be addressed, Mom VA? Do you want to be addressed using your brand or do you want to be addressed using your first name? Ano lang, Mamba na lang. Paano mo gusto, narinig mo na ako? Yes, yes. How about now? Ayan, naririnig naman kita. Okay. At okay lang ba tawagin kang Ma'am VA or Angel ng ating mga audience? Ano na lang, Mamba. Ma'am Va. Ang Oo, ganda Mamba. nun, Ma'am Va. Okay, so Alam mo hi yan. everyone. Yes, let's go. So hi everyone. Good evening, good evening, good evening. Welcome to our monthly webinar. So ito ay ginagawa natin on a monthly basis to support the aspiring freelancers, no? So nag-i-invite tayo ng mga community builders just like Ma'am Va na nagbibigay ng mga magagandang um Nawala ata yung voice, mami. Hello, nawala ka ata. Yan, hi guys. Looks like nagkaroon ng technical problem si BA teacher. So I'm just waiting for him to come back. And in case na hindi maayos on time, I think I'm just going to proceed with my presentation para naman ano tayo. Ah, go pa din.
Okay. Makikokontakin ko lang siya para i-inform ko siya sa status. Thank you. Okay, so I got a message from him and then reconnecting na daw siya. So, since lahat naman tayo nandito para sa free webinar, I'm going to start my presentation na. Okay, one moment. Ayan Ayan. na ayan. Hello everyone, pasensya na nasa ano kasi ako ngayon nasa Africa kaya konti yung signal ng wifi dito. Well, anyway, I want to introduce Mamva. So Mamva, we just met here in Facebook and I saw the potential of building partnership with her because she's very serious and helping also aspiring social media managers and maganda yung yung value na binibigay niya sa community. That's why I invited her in this webinar. And today, she will be. I'm not sure if you already mentioned your topic, Mamva. Hindi ko pa nai-introduce. Yeah. So last time we had Edina on this call, in this webinar, but today I also invited our Ayan, so looks like mahina talaga ang signal ni VA teacher. Wait lang guys ah. Okay, so upon nga dun sa napag-usapan namin, if nagkaroon man siya ng problem sa internet niya or sa signal, I'm going to continue. So I'm going to start by sharing my screen. Andiyan na ba siya? Yan, medyo paputol-putol kasi yung signal niya. Okay, nawala si Teacher BA. So, eto. Ito ang ating presentation today. Yan, nakikita niyo ba yung screen ko? Check natin na. Okay. So, ayan. Hindi ko kasi ma-check kung nakikita niyo ba yung screen ko or hindi. Hold on. Can you comment one if nakikita niyo yung screen ko? Check muna natin. Hindi. Okay, okay. Bakit ba tayo nagkakaroon ng technical problem? Nandito na ako. Pasensya, Ayan. eto na. Last na Ah, to. So, pag-uusap pa when it comes to social media since ayaw natin na ma-instill lang sa utak ng mga tao na when it comes to social media, it's just like click, comments, and engage. But there's more of social media management and social media marketing. And yun yung i-discuss natin ni Mamva. So let's give her a virtual round of applause, everyone. We have, a lot of viewers right now in Facebook. And if you guys are here with us, if you're still with us, comment number 5. Ayan. So kapag may nakita tayo number 5 sa comment section, meaning ibig sabihin na nandito pa kayo. So just comment number 5. Ayan. Parang tulog pa sila. Maulan ba dyan sa inyo, Mamva? ayan. Oo, maulan din. Kaya nagbi-blink-blink nga kanina yung ilaw. But I'm Oo. glad na hindi Saan siya ka, ma'am? hindi sa Saan ka ulit, ano ka na? Tagig, tama? yes. Ay, paano kita Oo. i-address? So, Teacher AJ ba o paano ba? ay, just call me AJ. Okay. Just call me AJ.
Ayan. So marami na Nahiya tayong ako. viewers. Huwag ka mahiya. Ano ka Perfect. ba? Parehas tayong ano, papakak na pakak. So, ayan na, I don't wanna, without any, a lot of words to say, I just wanna introduce Mamva on the floor. Mamva, take it away. You have the power to share your screen so you can share your presentation. Okay. AJ, I might need your help kasi wala akong way para ma-cross-check if nakikita na nila. Pa-inform naman ako if Sh- nakikita na. Sure, 100%. Okay lang Ayan. yan. So, and Ayan. everyone, while she's sharing her screen, please make sure to share this live. I-mention nyo yung mga kakilala ninyo. And you don't have to worry because this is a recorded session. So yung recording ay isi-share natin kay Mamva para ma-upload niya ka sa kanyang mga YouTube channel if meron siya. At i-repurpose niya rin tong webinar na to at the same time. Ako i-upload ko din to. And hindi ka pa nag-start, Mamva. Thank you so much for accepting the invite. And this is a really an honor and a pleasure to have you on my community, to have an expert like you. So, yeah, take it away. Ayan, nakikita na ba yung ano ko, screen? Yes, it's visible on Per screen. If ever that Okay, perfect. I will disappear. I will just be at the back end, but Mamva will, take the lead. Okay. So, thank you, AJ, and thank you, everyone. So, again, hindi ko makikita yung mga comment ninyo. Siguro sa dulong part na lang yung Q&A natin. Kasi, as you can see, malinaw yung camera ngayon kasi gumamit ako ng Camo Studio para i-connect sa phone ko yung camera para mas malinaw. So, let's begin. Ang chosen topic natin for today is more on data-driven technical tips. So, let's start. So, for sure, ang tanong nyo is, sino ba ako? Like, bakit ko ba kailangan makinig sa tao na to? So, magpapakilala muna ako, but not so deep, para lang siguro makita nyo na credible naman ako, na worth it ako ng time ninyo. So, this is my name. Yep, eto siya. Kakaiba yung spelling, kung nakikita nyo siya dun sa Pinoy History, opo, ako po yun. And I'm a mother, so kung mapapaisip kayo, kung ganito spelling ng name niya, anong spelling ng anak niya, okay? Parehas kaming unique din ng name. So, I'm sorry, Awi. Ang spelling ng name ng anak ko is Auie. Okay. So, I'm residing in Taguig. I'm a former property manager and currently I have a 1 year and 6 months experience as a social media manager na mako-consider ko na rin kasi yung sarili ko as marketer kasi nagkakaroon na rin ako ng sales conversion. Though kahit na nagtuturo ako, I'm still learning. But I really hope na kung ano man yung mai-share ko today is matutunan ninyo at magamit ninyo sa career ninyo. Okay, so tara start tayo. So, promote ko na din. If you want to learn more about who am I, what I can offer, don't forget to follow me. This is my page, Mamba Expertise. And personally, more on personal branding kasi ako. From general SMM, na palipat-lipat ng iba't ibang industry. Sa wakas, nakapag-decide na akong mag-personal brand. Kasi nag-start ako before. Well, nag-start ako ng freelancing journey ko as a cold caller. 'Di ba ang layo? Cold caller kasi akala ko noon ang freelancing para makapasok ka, kailangan magaling ka sa English tapos magaling ka sa calls. Yun pala may iba't ibang uri siya. And ako kasi since college mahilig na talaga ako mag-market. So, ayun, moving forward, first client ko is more on real estate kasi sabi ko sa sarili ko, graduate ako ng property manager. So, mas maganda na yung knowledge na meron ako is magamit ko rin siya sa kung anong niche ko as a SMM. So, ayan, and tomorrow I will be having a free webinar about social media management. So, if you want to learn, you can message me na lang. Kasi kinlose ko na talaga siya today, yung form. But then, AJ is, parang feeling ko magkakaroon kami ng strong relationship ni AJ in the long run. So, ititake ko na rin din to as an opportunity to help yung mga members ng community niya to learn more about social media management. Medyo malalim-lalim yung mga i-discuss ko bukas. But of course, mas valuable din yung matututunan natin today. Ayan, sobrang haba ng intro natin, no? Okay So, lang 'yan. thank you sis. Ayan, start na tayo. So, bakit nga ba important yung data?
Like, seriously. Kasi lagi nilang sinasabi na, tignan mo kasi yung data. Ewan ko kung may mga SMM dito. Pero most of the time, kapag may nagpo-post sa mga SMM group, lagi mong may makikita. Paano ba magbasa ng analytics? Ano ba yung titignan sa data? Saan ba makikita yung data? Bakit ba ito mahalaga? Like, if ikaw SMM ka and question mo din yun, ganun din ako before. Like, gumagawa ako ng content without considering yung data. Grabe 'no? Ngayon kasi nakita ko na yung power niya and dumating sa point na kada post ko tinitignan ko na kaagad yung data kasi sobrang obsessed ko na sa data pero hindi pala siya maganda. Sometimes kailangan nating maintindihan na social media marketing is not a straight line, na hindi porket nag-viral yung isang content is maga-viral din yung kasunod. So, yeah. So, if you're a social media manager or marketer or into digital marketing, have you ever felt like this? Why my content isn't working? Kung ikaw yung SMM, tapos yung client mo, post ka ng post every day, pero kahit na sobrang active mo na, like 5 times a day ka na nagpo-post, ang dami mo ng story strategy, todo engage ka na sa community, but still, bakit ganun? Bakit hindi pa rin nagko-connect yung content na ginagawa ko sa target market ko? Ano ba yung nami-miss out ko? Yes, there's a lot of factor na kailangan mong makonsider kung bakit hindi nag-work yung isang content. But, let me tell you, ayan, baka kasi hindi mo pinapansin ang data. Okay, sa dami-dami ng factor, ang isa do'n sa makakatulong sa'yo is yung pagbabasa or pag-intindi ng data or ng analytics. Now, you might be wondering, ano ba? Ano bang sense? Bakit ba kailangan ko i-gets 'to? Bakit ba kailangan kong tignan 'to? Kasi ipapaliwanag ko 'yun sa inyo mamaya. Pero overall, it will help you to understand if your content is actually connecting with your target market. Eto ba talaga yung gusto nilang makita, mabasa? Eto ba yung content na make them stop, look, and listen? Or ito ba yung content na make them move? Kasi kung hindi, there's something wrong with your strategy. And data can help you para matukoy kung saang part yung kailangan mong i-tweak or i-adjust. Okay, are we clear? AJ, okay lang ba tayo? Ayan. Yes, everything is good. May mga nag-engage din sa atin. Perfect. Ayan. Thank you. So, start tayo. Let's go. So, where can I find the data? Ito yung laging tanong, lalo na ng mga SMM na tawag dito, baguhan, or even the SMM na may experience na, or may client, yung may mga first time or second time lang nagkaroon ng client. Hindi nila alam kung saan titignan yung data or kung paano tignan yung data. Okay, so I would like to educate you guys na meron kasing two types of data. We have internal and external factor. Internal is something that we can control. Internal factors, this is the content, the messaging, the way we engage, and external factors is doon napapasok yung tawag dito, yung ano ba yung nature ng target market natin or ano ba yung kilos ng algorithm ngayon. It is something that we can control. But today, we are going to focus only on the internal. Kasi 'pag external, girl, mahaba-habang webinar 'to. So, internal lang tayo. Okay. So, if you're learning, that's good. Hindi ko talaga nakikita, guys. I'm really sorry. But I'm going to do Ma'am Va, I think when you access the my Facebook page, you can see the comments if you have extra device. actually wala. Yung Okay. laptop ko yung Ayaw nga para yung kaya phone mo. oo, yung phone ko Okay. para maganda tayo. Eme lang. Yeah, you're loud and clear naman. Ayan o. Pakita ko na lang yung Perfect. mga comments para nakikita mo ba siya. Thank you. Thank you Sus- so much. AJ. Thank you No so much. problem. Ayan. So, let's start. Eto nga, why my content isn't working? So, pangalanan na lang natin tong lalaki na to, na graphics na to, na si Blue. Kasi Blue yung suot niya. So, this is Blue. Imagine siya yung businessman na siya rin yung SMM, na siya rin yung taga-deliver, siya rin yung accountant, siya na talaga lahat ng gumagawa sa business niya. And nai-stress na siya. Kasi nga, yung content na ginagawa niya, hindi nag-work. Is it because hindi siya marunong sa graphics? Or is it because hindi niya alam kung paano ba talaga magbasa ng data? So, ang pain point ni Blue is kailangan niya ng clarity and direction. And
let's admit it, ang SMM work sobrang lawak ng scope. If SMM ka or kung di ka man SMM, pero familiar ka sa niche na 'to, tanungin natin si ChatGPT ngayon mismo on the spot. Kung ano ba talaga yung work ng isang SMM. Manager muna tayo, kasi iba yung workload ng marketer, mas komplikado. So, Correct. ayan. So, share ko ang ating screen. Ayan. Ini-stop ko muna siya guys kasi pupunta tayo kay ChatGPT. Ay naku, makakahiya kasi tulad nga ng tao, naka-live si Press ngayon and isa rin talaga sa ano, hindi ko puwedeng ipakita yung topic yung convo namin ni ChatGPT kasi masyado siyang ano, personal, charot lang. Ayan. So, tatanungin natin si ChatGPT. Ano, kasi ganito kami mag-usap ni ChatGPT. Tatanungin ko lang, ChatGPT, what is the work of the SMM? SMM na manager. Ayan. As someone na tamad talaga mag-type, ganyan ako lagi makipag-usap sa kanya. Ayan na, ang dami. Content planning, content creation, posting, scheduling, community engagement, analytics and reporting, strategy development, campaign management, trend spotting, client brand representation. Girl, ang dami. As in, aminin na natin, ang dami. So, etong lahat ng 'to, puwede pala natin siya mabawasan by simply malaman natin kung paano ba magbasa ng data. Agree ba kayo na ang dami nating ginagawa? Kahit ako na-overwhelm minsan. Charot lang po, baka may mga client ako diyan. Ayan. So, start na tayo. I'm going to share again my screen. One moment. Ayan. Tignan ko, ay silip muna ako dito sa live natin kung may mga nag-i-engage. Ayan. So, balik na Ayan, tayo dito sa ano. sa 16 viewers natin, 16 million, ayan, we'll continue mentioning your friends and sharing this live. And if you have any questions, let us know. Just put your question in the comment section. I-address yan right away or maybe at the last part of our conversation. Yes, perfect. So ayan, nalaman na natin na hindi pala talaga madaling maging SMM at ang dami nating ginagawa. And ang data makakatulong sa atin para mabawasan man lang iniisip natin. So let's start. San ba natin? Ako kasi, ang i-discuss natin today is more on meta. Kasi I admit it, hindi naman ako gano'n kagaling magbasa ng analytics sa TikTok. And Meta kasi, makikita mo na 'yun sa Facebook and Instagram. However, yung content style kasi na nagwo-work sa Facebook and Instagram is magkaiba. So if you're an SMM and you're doing cross-posting, it's okay. But then, let's state the obvious, hindi mo makukuha yung same result na nakuha mo sa Facebook, sa Instagram. It doesn't work that way. So, let's start. Ayan. So, hindi na ako lalayo sa example ko, guys. Ako na 'to. 'Di ba? Sobrang nene pa natin. Hanggang ngayon naman. By the way, I'm 27 years old. Mukha lang akong 18. Feeling. Ayan. So, ito yung magiging example natin. May dalawang content ako dito. And then, i-compare natin yung data niya. So, for the first one, ito yung hook na ginamit ko. Here's how I do competitor analysis as a content strategist. And the other hook na ginamit ko dito is Jollibee plays one of the most smartest emotional strategy in Asia. So you might be wondering bakit ganito and bakit ganito. This part kasi gumamit ako ng SEO based na caption. Ay, yeah, na ano, caption, like yung title. Kasi most of the SMM mas prefer nila yung ano, yung pag sinearch nila competitor analysis, makikita na nila agad. And at the same time, naka-cross-post kasi to sa TikTok. And alam naman natin sa TikTok, madalas ang hinahanap lang nila is diretso na. Kunwari, how I do competitor analysis as SMM. Ganun na. Hindi yun mahaba pang cheche boreche. So, using this type of hook helps me mag-increase yung ano, yung number one, engagement. Pangalawa, direct to the point na no fluff. Like, ito yung topic ko. So, ito yung pag-uusapan natin sa content na to. Unlike the other one, Jollibee plays one of the most smartest emotional strategy in Asia. It's more on, ang goal ko kasi dito is build curiosity. Kasi may mga tao, di ba, may four types of buyer and one, may mga tao din na mas gusto rin nilang makakita ng mga nakakaintriga na hook. Hindi nila kailangan ng direct to the point na kung ano yung pag-uusapan. They just want to be curious. Okay, so titignan natin yung data.
Hindi na-click. Ayan. So, eto kasi yung meaning ng metrics. Explain ko na kaagad guys para kapag nagbabasa tayo ng analytics ng dalawang content na yon, hindi kayo ma-overwhelm. Okay? So, sa retention or yung watch time, ang ibig sabihin nun, kapag yung video is tawag dito, 3 seconds pa lang or 2 seconds pa lang, nag-drop na yung retention, ibig sabihin, hindi sila na-hook. And kapag yung retention naman is, tawag dito, nasa 50% or 75% yung pinanood nila and then nag-out sila ng 25%, ibig sabihin, yung story quality doesn't make them stay. Papaliwanag ko na lang. Nauna pa explanation sa sa example. So, the metrics na pag-uusapan natin is yung saves and shares and ano yung sinasabi niya sa'yo, yung comment, ano yung mga emotion na i-hit or no or not. Tapos, yung metrics about sa follows o DM replies. Ito kasi, it's more on conversion magnet or it's more on the CTA or call to action. Ayan. Sobrang ikli lang ng slide natin kasi madaldal tayo. Ayan, so let's start. So, eto yung, ayan, nilagay ko pa yung mukha ko dito kasi feeling ko, makakalimutan nyo kung ano yung nire-represent nito at ano yung nire-represent nito. So, let's start. Dito kasi, ay, dapat mali pala example ko. Dito kasi 1 minute yung video. Ito, 3 minutes and 47. This one is reels. Ay, hindi video to. Ito yung video sila parehas. So, ayan. So, dito kasi, kung mapapansin nyo, hanggang ano siya, 50% tinapos nila yung content. Unlike dito, nag-drop yung retention around 28. Eto, nagkaroon ng steady drop banda rito. So, most probably, ano sabi ni 23 seconds, nagkaroon ng steady drop. Ibig sabihin, hindi sila interested. So, what does it mean? Dito, sa content na to, sa first one, yung hook is maganda. Kasi ang target ko naman talaga sa content na to is someone na kailangan matuto so that I can build my credibility. Kasi bawat content ng marketer or ng manager is may ano yan, may funnel na sinusundan. So, sa akin kasi, itong content na to, ang goal ko dito is mag-build yung credibility ko as an SMM kasi kumukuha ako ng trust ng tao and just share my idea. Para kasi the more you post valuable thing or your process mismo, mas nakaka-attract ka ng client. That's the power of personal branding, guys. So, yeah. And then dito naman, ang target ko kasi dito is nag-launch ako dito ng Decode. So, ang goal ng content na to is that I'm going to share how I analyze a specific brand and then ikukwento ko kung ano yung napansin ko sa kanila and paano yun ia-apply sa sarili ko as a marketer or paano ma-apply ng target market ko yung yung strategy na yun. And then sa dulo ng CTA nito is like parang if you want, you can get access of 70% of my knowledge as a social media manager in the blah blah blah. So this is more on selling and this one is more on information sharing. So yeah. So, eto. So, dito natin nakikita, na-hook ko sila dahil sa title and at the same time, na nabigay ko yung value na kailangan nila. Kaya nag-stay sila ng matagal. Unlike dito, nagkaroon ng steady drop at 23. So, boosh. Ayan. Are we clear? Okay pa ba tayo, guys? Isa pa lang to. Yes, Cham. alam mo actually, dati, ayoko rin talaga ng data kasi parang feeling ko, it's a complicated thing. Well, ako, Mm-mm. then fast forward, dun ko naintindihan na kasi numbers will give us direction no? Kasi Toto. kapag nakikita mo yung mga ganyang indicators, ibig sabihin, it's your job to fix something. Kasi, di ba, parang tayo, Mamva, parehas Mm-mm. tayong starting pa lang din. Kaya naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling, ano yung pinapromote mo sa community. Kasi ako din, yung Facebook page ko, nag-start din siya from zero. And then I just Mm-mm. try to, experiment ng mga content, mag-bring ng value sa community. And right after maybe 3 months, I was able to reach maybe I'm 1.8 na. So, tinatrabaho ko Wow! talaga siya. Yes. And on TikTok, I'm consistent din naman. I'm on going to 6,000 followers. So, Wow! So medyo mabagal siya pero alam mong may resulta and ano lang Mm-mm. sipag lang din. And napakahalaga ng mga ganitong webinar kasi
walang nagtuturo sa atin kung paano nga ba magbasa ng analytics. It's an important thing, di ba? Kasi Yeah. mahalaga na naiintindihan natin kung ano nga ba yung ginagawa natin. Kasi it is the result of what we are doing, yung insights and analytics ng Meta Business Suite. Tama ba yon? Exactly. And dagdag ko na rin guys, etong data na to, it will help you, tawag dito, ma-justify na yung content na ginagawa mo is actually yung need ng target market mo. Like, ibig sabihin, nakaka-relate sila sa content na ginagawa mo, kaya tinatapos nila yung video mo or yung reels mo. So, pag hindi nila tinatapos, ibig sabihin, kailangan mo na i-tweak yung content mo kasi hindi yun yung Oo nga language eh. nila. Actually, gusto ko rin idugtungan yan eh. Kasi Mm. ako sa TikTok, ang ina-upload ko ay mga video na educational, yung sobrang formal ko, ganon. Yung walang Mm. walang kabaklaan, gets mo yan? So, gusto nila bakla ako, tapos gusto nila yung nagagalit ako. Alam mo yun, gusto nila, doon magkakaroon ng views kasi nagkaroon ako ng social media detox ng for 1 month. And then pagbalik ko, I created a content na parang napansin ko sa market. The same time, medyo inilabas ko yung emosyon ko. Tapos parang Mm. doon ako nagulat na parang pumalo ng 11K, tapos yung comments Wow! 100, ang daming sales. So ko, okay. At ilang beses na siya nangyayari. Nung nag-viral yung mga galit akong video. So sabi ko, kailangan ko magalit sa videos. Hindi naman galit na parang OA na walang pinatutunayan. It's just like putting much emphasis on the a little bit serious emotion when you're trying to explain something. Kasi di ba pag nag-explain ako, okay, let's ganyan, medyo jolly. So, ang kailangan nila parang may konting Gigil, pinapagalitan ko sila. Oo, totoo. ganon. Kaya pala nakikita ko yung post mo dito sa Facebook, madalas gigil, naka-cross-posting ka ba? Naka-cross-posting ako. Kasi Oo, kaya pala. nakakatamad magkuha ng content. Totoo. Sorry po. Pero totoo yan, sobrang time consuming lalo na 'pag may client ka pa, hindi siya madali mag-maintain ng personal brand. Yeah. So ayan, AJ, thank you for sharing na it only shows na not because it works on TikTok, it will works on Facebook. Kasi tulad nga ng binanggit ko kanina, magkaiba sila ng ano, ng audience. Magkaiba ng sa Facebook kasi based on experience, mas nagwo-work dito yung storytelling, tapos more on relatability tsaka mga static post. Unlike sa TikTok is more on fast-paced, more on tutorial or more on educational content. And then sa Instagram naman is more on aesthetics, tsaka masyado ng advance ang IG talaga. So iba't iba talaga, iba't ibang style. Ayan. So ano na ako, proceed na ako sa next slide. Yes, ma'am. Go lang. Okay, perfect. So the other one is this one. Ito naman is ano ba 'to? Ang titignan naman natin dito is yung days. Like imagine, this one is posted, kailan ba pinost 'to? May 15 or May 13 sa ata. Tapos makikita natin dito kasi sa analytics kung nag-drop na ba siya from May 15 or May 13 na nag-post, isang gano'n na lang ba, parang isang peak lang ba tapos nag-drop na siya or yung mga tao is nakikita pa rin nila yung reel mo to the point na hanggang June 4 may nanonood pa din. So, alam niyo ba, meron akong isang content creator na ini-stalk sa Instagram. Tapos sabi niya sa akin, kapag yung content mo ngayon is hindi nag-work, huwag mong i-delete. Kasi it doesn't mean na hindi siya nag-work ngayon, hindi na siya mag-work in the future. Kasi nag improve ka eh. So yung mga tao, eventually they will stalk you. And then yung algorithm kasi is randomly pinapop nila yung mga video na nagagawa mo. Do you agree? Ako nag-agree ako dyan. Kasi yung mga videos ko from 2021, bigla siya nagpa-pop up din talaga ngayon. Like Mm-mm. 2025, ay 2021, no, 2022. 2022 ako nag-start ng content creation. Tapos, yung mga videos ko dati na sobrang tagal na, nila-like pa rin nila, may nag engage pa din, 'Di ba? ganyan. Na which is Totoo. totoo. Ay, may mga nagtatanong sa atin tungkol sa FB ads and IG. Not sure if you're seeing it, pero you can answer them later today. Sige. Guys, inform ko lang kayo, I'm organic marketer. Hindi ko specialty ang ads. Kaya ayun lang. So Love it. start tayo, continue. So we're done with the watch time or retention. So again, what it tells you is the hook.
is it working or is it not? Or the story quality, is it what they want to see or hear or not? So kung hindi, adjust mo lang tong dalawang to para mag-improve ito. So let's next is the saves and shares, value and virality. So ayan, kung ito yung latest post ko, ang ginawa ko dito, nag-viral hacking ako kasi may nakita akong mga content na ganito yung style, tas ang dami ng engagement. Kasi 'di ba uso ngayon yung lumabas sa kanal tas may 80K ka na. So nakisali ako. And then aside from dun, may sinadya ako dito, like I don't know if napansin niyo, merong typo, comments instead of comment. Kasi sometimes nagkaroon ako ng client, tapos we intentionally nag-ano, yung caption, like, ChatGPT says, kinopy namin yung buo yun hanggang dulo. So, yung mga tao, nag-comment sila. Like, uy, kinopy mo pa sa ChatGPT yung caption ninyo. So, it went viral. Kasi nga, sometimes, viral hacking really affects, alam mo yun, ano ba yung topic natin? Yeah, saves and shares, value and virality. So, moving forward, kung napapansin mo dito sa caption ko, in case na di mo pa alam, remind lang kita, free webinar about blah, blah, blah. So, it is direct to the point. Like, nandun yung value niya. This is the value. And this is the viral hacking. Are you following me? Kasi may different types of hooks. And ang ginamit ko dito is visual hook. Kasi, ito yung nag-work sa Facebook. Kapag nag-post ka ng ganito sa Instagram, walang papansin sa'yo. Like, legit lang. Ayan. So, let's move forward. So, here, ito yung data neto. Kailan ko ba to ni-record? Mas mataas na kasi siya ngayon eh. 2 days ago ko ata ni-record 'to, hindi ko na matandaan. So ayan, yung reaction ng post na 'to is umabot ng 331 reaction, yung comment niya is 1,071, yung share niya is 42, and then yung save niya is 31. So ang topic natin again ngayon is saves and shares. So you might be wondering, bakit nila shinare 'to? Number one, it's witty. Nakakatuwa talaga. I mean, let's say the obvious, when we say kanal ngayon, parang kahit ang dami ng gumagawa, may part of us pa rin na natatawa pa rin kasi iba't ibang style yung ginagawa nila. And sinave siya kasi it adds value. This is something na tinitake note nila sa sarili nila. Ganon. So, aside dito, wait nga, saves and shares, follow conversion, ano, 'di ba? Sorry guys, kasi on the spot ako nagdi-discuss. So aside dito, dahil lang sa post na 'to, nag-increase yung followers ko ng up to 208. Like imagine, June 3 hanggang June 4, 1 day lang. Ay, message pala 'to yung 208, sorry. Eto, oo, message 'to. Naguluhan na si Akla. So, this is the messaging. So, ang CTA ko kasi dito is comment, sali ako for more information. And then, sa dami na nag-message, gumamit ako ng ManyChat as automation. Kasi, kung gusto mong yung mag-pop yung content mo, kailangan yung mga tao is mapa-comment mo. Tapos, magkaroon ka ng DM funnel. Kasi malalaman ni algorithm na, oh, okay, ang dami nag-PM sa kanya or ang dami nakikipag-connect sa kanya sa content na 'to. So, ipapa-pop pa natin ng ipapa-pop yung content niya. So, ayan. So, meron akong 213 contacts na nag-message and 208 doon ay organic at bago. Okay, imagine one post, nagkaroon ka ng 208 na bagong tao na nakilala mo sa buhay mo. And aside from that, this content gives me increase ng 294 followers. Like, ito lang din yung duration niya isang araw. Kasi from 3,1 naging 3,4 yung followers ko ngayon. So imagine ganun yung epekto kapag nakukuha mo yung gustong makita ng target market mo at malalaman mo lang siya if iche-check mo yung data. Like, imagine then, I mean, this data shows na yung ginagawa mong content is actually what they need. So, ayun. So, ayan sis, may any thoughts or questions about this one? None so far, pero marami nagko-comment sa mga sinasabi mo na ayan. Ginagawa din daw nila yan, real estate din daw yung contents nila, yung kanal-kanal din daw sila. Oo. Tapos, may nagtatanong din ng organic marketing versus ads. So, tinatanong nila Mm. yung Sige, mamaya i-discuss natin na hangga't kaya ko kasi again, iuulitin ko guys, I have experience, I am teaching din, may mga students ako, but I'm still learning. So,
Kasi may mga naging concern lately about it. So, kini-clear ko na kaagad, manage your expectation, gano'n. So, moving forward now, ito naman yung magiging topic natin, comments. Paano nga ba natin mapapa-comment yung mga tao? Like what it tells you, yung comment kasi is ang tinutukoy niyan if na-hit mo ba yung emotion nila. Like you trigger yung post mo or content mo, trigger them enough para mapasabi ng emotion nila or yung CTA mo ba is clear para mapa-comment sila. Kasi ay let's admit it, yung gantong post, like itong free webinar something, may mga personal branding creators or even kayo, kung may client man kayo, sometimes pag nagpo-post kayo ng CTA na comment this and I'll send this to you, hindi nag-work, 'di ba? So bakit nga ba? Ano ba yung formula? Ano ba yung kailangan niyo i-consider para mag-work? So sasagutin natin siya right now. So ayan. So ang anger and humor, etong dalawang emotion na 'to, actually hindi lang naman anger, sometimes relatability rin. Pero most of the time kapag nakakagalit, nagko-comment yung mga tao kasi gusto nilang maglabas ng opinyon, gusto nila mang-away sa comments or lalo na kapag politics certain topics, et cetera. And yung humor kapag napapatawa sila or nakaka-relate din sila, hindi ko nalagay, pero sa relatability kasi nakaka-comment din yung mga tao. So, etong tatlong factor na 'to or tatlong emotion na 'to, anger, relatability, and humor, nakaka-trigger sila ng comments. Eto. So, example, I don't know if ako lang, pero nakakakita ba kayo ng ganito sa may reels tabs nyo kapag nag scroll kayo sa Facebook? Yung mga random reels na hindi nyo naman kailangan sa buhay niyo, pero lumalabas siya. Oo, ang dami. Parang, Tapos, pagkanood mo niyan, sunod-sunod na silang ganyan. So, mas oo. takad. Pero aminin na natin, ang galing nilang gumawa ng hook. Like, oh no, housemates, pumapalag na napagalitan ni kuya. Like, 'di ba parang ikaw mismo kahit hindi ka naman nanonood ng PBB, mapapa-click ka para panoorin. Tapos magko-comment ka kasi ang OA mo naman hindi naman 'yun yung ginagawa ni Brent. Yung mga gano'ng feeling. So it triggers your emotion kasi ang goal ng mga content creator na 'to is mag-viral yung content nila kasi may money na sa reels. So Correct, ginagawa nila correct. 'yan, ginagawa nila yung best nila. Even yung mga condolence dun sa family na namatayan. Even yung bata, yung sa may airport thingy, yung 'di ba, sagasaan, yung father umiiyak, ang daming content creator na tinake advantage yung issue na yon, actually nakakahabag sa puso yung nangyari na yon. Ginagawa nilang content, even yung mga video ng bata na nasa TikTok, pine-play nila ulit sa mga reels nila. Tapos alam mo yung mga headshot, yung parang naka-green screen, like magpe-play dito yung yung video ng bata, tas may ulo sila Nasa doon yung dito. babae. Oo. Yes, 'di ba? So, may time talaga na may mga creator na nagiging toxic na for the sake of earning money, na hindi na nila kino-consider anong feelings ng magulang kapag nakita nila every time yung anak nila nasa social media. Like, inuulit-ulit sa utak nila yung nangyari dun sa bata. Naging insensitive na sila. But, on the other side, those kind of strategies or techniques or kung ano man tawag na yun can trigger emotion. And most of them is anger. Ang dami nagalit sa mga nagpo-post nung about sa bata. Like, wala ba kayong puso na ganito na nga nangyari sa bata, bla bla pa, ginagkakakitaan nyo pa. So, yung content creator na yun, nakuha pa rin niya yung gusto niya, which is engagement, which is the comments. Okay. So, another example is this one. Ito, ano to, bagong-bago pa to, on fire pa to. Si Carlos Yulo nag-ano siya, ano ba 'to, Straight Gold, 'di ba? Congrats Carlos. Oh, akala mo friend. Ayan. So, kahapon if nanonood kayo ng balita, actually hindi naman ako nakakapanood ng balita lately, pero nakita ko lang sa feed ko na nanalo siya ng bronze. Tapos ang daming nag-comment like, "Ayan mayabang ka kasi kaya hindi ka nanalo," ganyan-ganyan. Pero hindi nila alam na yung napanalunan niya na third place na yon is parang overall. Parang mas mahirap siyang abutin compare sa mga ganito na hindi ko kasi alam tamang term, na mga alam mo ba yung term dito, AJ? Yung Yung sa mga alin? sports, like 'di ba merong overall as in overall sa isang laro, ta's meron din mga Wala silang stake individual. oo, individual, ayun. So,
ayun, yung mga tao hindi nila magets na yung laban ni Yulon nung kahapon is pang-overall and etong mga gold na 'to is pang-individual. So, hindi nila maintindihan kaya bronze lang yung nakuha niya. Well, actually matlaki pa rin yun, eh. Ayan. So, nakikita niyo yung mga tao kahit balita lang 'to nag-aaway-away pa rin sila. Grabe bash kahapon, blah, blah, blah. Tapos ayan, ta's may mga nag-aano naman, mga supporters, na gold na 'yan, ganyan, ganyan. So, that's an example of comment. Ayan. So, another one is paano naman mag-trigger ng saves and shares. Eto, again yung relatability, yung inspiration madalas 'yan, tapos yung humor. Minsan lungkot din yung mga storytelling. Actually, alam nyo ba ang pinaka-technique lang talaga sa social media marketing or management is emotion. Kaya nga lagi ngang yun nga, katulad nga nung sinasabi ni Press, like you just need to learn the sales psychology and mapapadali yun yung buhay mo pagiging SMM. So, yeah, let's give an example dito. If kilala niyo si Bryce, ang daming nag-share nung nung Yes, achievement niya, 'di ba kahit ako, as in si Bryce napa-share ako po. niyan. Yes. Imagine, 19 years old, may sarili ng bahay. Ang ganda pa ng bahay niya, saan kaya niya nabili 'to? Charot lang. So ayan, idol ko rin si Bryce actually, namamangha ako sa batang ito, na para siya nagiging inspiration kasi grabe na talaga yung generation ngayon, pabata na ng pabata yung mga nagiging millionaire, yung mga suma-success in life. Pero hindi naman tayo papatalo, 'di ba? Mga ano tayo, mga 27 Oo, pataas laban tayo tama. dito. Oo. By Ayan. the way, 23 lang ako. Ay, 23 ka lang? Naku, ano ka 23 pa lang na, ako. Gen Z ka. Yeah, Gen Z. Pero mukha na akong Yeah. 40. Charing, joke lang. Okay lang yan, nasa Sinubok ko Baguio ng ka panahon. naman. Oo nga eh. Ayan. So, ang daming natuwa, na-inspire, naka-relate, napasabi na, "Gusto ko rin 'to, pangarap ko din 'to." May mga freelancer na nag-comment, "Someday ako din." Actually ako, shinare ko rin 'to, pero ang sabi ko naman, time na 'to para turuan ko yung anak ko. 2 years old pa lang, magfi-freelancing na siya. Kasi may nakita akong content na gano'n din yung anong caption, natuwa ako, ginaya ko, ayan. So, ang dami nag-share kasi nga ang dami ring nag-comment. So, nakuha niya yung goal niya, which is, tawag dito, mag-increase yung save and share. So, sa akin naman tinry ko rin siya, pero yung hook ko kasi parang hindi naman siya gano'n nakaka-inspire, like ang mai-inspire lang dito is yung mga mom na katulad ko. Kasi yung sa akin naman is more on, I have 3 goals this year and May pa lang natapos ko na yung tatlong goal ko na yun. Yung number 1, content creation, nakabili ako ng iPhone 11, though second hand siya pero wala namang issue. Pero kasi 'di ba as a mom or breadwinner, mas priority mo talaga I yung know. para sa family mo. Pero yung mga gano'ng achievement, malaki na yun, eh, parang pinagsikapan mo yun, so it's malaki na. Pangalawa, nakabili ako ng e-bike, proud. 'Yan, 3 wheels lang siya and Oo. of course with the help of home credit, not sponsored, kami lang. So, malaking bagay na rin siya kasi 6 months, imagine 2025 in 6 months, like hindi ko mai-imagine na kaya ko pala siyang gawin, pero kaya pala. As long as continue ka lang. And lastly, yung pangatlong wish ko is birthday ng anak ko. Like last year kasi, hindi ko siya nahandaan. So, as a mom, masakit sa side ko yun. So, sabi ko, this year, gagalingan ko. Pero isang beses lang to kasi binyag niya. Susunod, hindi na tayo magastos. Kailangan natin mag-ipon. So, it also triggers comments, shares. So, may relatability rin, may mga natuwa, may mga siguro hindi ko alam kung ano man take nila. Pero, yeah. Ikaw, AJ, what's your thought? I agree. Diyan sa sinabi mo, kailangan talaga yon makuha natin yung personal, um, yung emotional side ng tao. Mm-mm. Napapansin ko din yan eh. Kaya ako, every time na may win ako, parang lagi ko siyang pinopost. This is not really to brag. It Mm-mm. is to inspire other people na it is possible. Kasi may iba yung bragging na parang magyayabang ka, iba yung inspirational post that trying to convince other na even though na parang feeling mo wala kang progress, meron. Yun yung gusto Totoo. kong iintindi sa iba. Kasi ngayon parang yung mga aspiring VA,
they want parang instant na progress sa kung anong meron sila. For example, nag-decide sila mag-VA ng last week, kailangan this week meron na sila client. It doesn't work on that way unless sobrang Totoo. galing mo. And Totoo and 'yan. totoo naman 'yon. And actually 'yon, natuwa din ako sa sinabi mo na parang nandito naman tayong lahat o ginagawa natin itong mga bagay na to dahil may gusto tayong baguhin sa buhay natin, 'di ba? 'Yon, katulad ni Ma'am VA, ni Ma'am Va, ako ay breadwinner din and nagagets Wow. ko yung mga sinasabi niya na parang I'm the only one who's working on the family. So nagagets ko na parang uunahin mo yung pangangailangan sa loob ng bahay bago mo bilan yung sarili mo. Na parang ang Mm. dali-dali sa yung bilan sila pero pag nasa sarili mo na, parang hirap ka nang bumili. Pero Totoo. I'm lucky na parang na-outgrow ko na siya kasi ngayon parang kaya ko nang bumili ng mga bagay sa sarili ko, 'di ba? Kasi at the end of the day naman, as a person, ang computer mo, hindi yan ang bread and butter mo. Sarili mo yung bread and butter mo. How can you Yes. be able to provide service kung ikaw pilay, 'di ba? If ikaw wala kang inspiration or wala kang burning desire or passion to continue what you're doing, 'di ba? So nag-agree ako sa lahat ng sinabi ni Ma'am PA. Aw. Actually, dagdag ko lang din, kasi kanina nanonood ako ng live ni Press about tong kay Ducky. Ang isa sa nabanggit niya doon is that time, mahalaga ang oras. Like, aanhin mo lahat ng achievement mo kung wala kang oras. And bukod dun, I agree din talaga, health. Health is wealth, guys. Kung freelancer ka ngayon tapos palung-palo ka sa client to the point na wala ka ng pahinga, think, ano Correct. ba talaga yung priority mo? Is it really the money or is it you having a financial freedom? Kasi if financial freedom, marami pang option. Hindi mo kailangan patayin yung sarili mo. Ayan. Nagkakapatayan na tayo dito, sis. Correct, correct. Oo nga Ayan. eh. Ayan. So, next slide ko na. Okay. So, another example is, last year to, hindi tayo aalis kay Yulo kasi feeling ko, ito yung issue na alam ng buong Pilipinas. So, this one is last year. Ang dami nakarelate. Ewan ko ba kung bakit ganito ang mga Pilipino. Pero when it comes to, una, mga relationship, mga infidelity, big deal yan. And at the same time, yung respect sa magulang. Siguro malaking malaking factor din talaga is yung um, ma-religious tayong tao. 'Di ba, laging sabi nga sa Bible parang respect your mother and father, ay your Correct. mother and your parents, ganyan. So, that's one of the reason or factor na nakikita ko kaya ganito yung pananaw natin kasi masyadong powerful, mga relihiyoso tayo eh. So, And the ayan, Philippines is very culture bound. Tayo ay totoo. masyadong nakakabit o masyadong nakalingkis sa kultura natin. Na to the point na parang kahit it is very unethical, kahit na parang hindi siya tama pag tinignan mo ng lohikal o ng rasyonal na pamamaraan, nagiging ano siya nababaluktot siya kasi nga ganun yung nakasanayan. Which is ngayon para unti-unti na siyang na-educate. And dyan sa post na yun, di ba, parang tama ba, Ma'am Va, na Mhm. parang ginagawang sometimes investment yung anak, no? Yes, yun yung naging issue, yun yung pinag-aawayan nila. Like, etong anak daw is walang respect sa magulang, and then yung nagde-debate naman is yung magulang ginagawang investment yung anak. So, ang Tama. daming emotion na na-trigger, ang daming nakaka-relate. May mga comment ka pa makikita na nag-share ng buhay nila, na nakaka-relate sila kay yung sa mother, nakaka-relate sila dun sa anak, etc. And syempre hindi lalabas yung about sa Bible, ayan mga biblical quotes and kung ano-ano pa. Like nagkaka-personalan na, may mga magkakaibigan nga na nag-a-unfriend na sa isa't isa kasi hindi sila parehas ng pananaw about this issue. So, ayan, grabe lang. So, yeah. So, ayan. So, these are the emotion and ito yung mga drives nga. Like, ito yung mga makakatulong sa'yo to achieve this. And ito yung reason, siguro screenshot ko na lang kung kailangan nyo to. So, yep. For lastly, when creating content, you can consider this. Number one, yung hook. Ito na kasi talaga yung nag-work ngayon. Hook. Dati kasi hindi siya gano'n pinapansin, pero ngayon kasi nagiging creative na yung mga tao and the same time yung span ng interest ng tao umiikli na. So kailangan time to time
nag-i-ano ka, nahu-hook pa rin sila or else hindi nila tatapusin yung content mo. Oo, and matutulungan kayo ni Ma'am VA kung paano, ano yung mga hook na dapat yung gawin sa kanyang, sa iyong session tomorrow. Di ba may pa-session ka tomorrow, Ma'am Va? Yes, oo. Oo. Well, So yung hook na yan, mahaba-haba yun, very, eh. oo, very ano yan, very critical yan. Kasi yung hook, hindi lang siya pwedeng nasa unahan. Yung hook mo pwedeng nasa gitna din yan. Hindi, Yes. kumbaga yung hook, hindi pa rin ando lang siya sa unahan. Di sa Mm. simula lang sila manonood. Pero mas palalamin ni Ma'am Bayan kapag umattend kayo doon sa kanyang pa-webinar tomorrow. So mamaya, Wow. bibigyan niya kayo ng details. Ayan, thank you, AJ. And then the other one is human connection. Like, nag-try kasi ako before, gumawa ako ng content na si AI yung gumawa for me. Like, kinuwento ko lang sa kanya, tapos sinayaan ko na siya mag-type. Grabe yung comment and wala akong na-trigger na emotion kasi nga, yung AI lacks of connection unless ipa-prompt mo talaga siya or tawag dito, ipa-prompt mo talaga siya na ito yung kwento. So, yun yung content na ginawa ko, parang content one made of AI. Content two, gumawa naman ako na ako talaga yung nag-type, manual. Tapos dun nagkaroon ng retention and then ng comments. Ibig sabihin, yung mga tao ngayon, mas wise na sila compare noon. Like, they can easily distinguish kung saan yung made of AI, tapos yung gawa talaga ng ikaw mismo yung gumawa. So, when creating content, try to consider, build a human connection. Iba talaga siya. And you can also do value drop, like yung mga success or testimonials, kasi katulad nga nung ginagawa ni AJ, it's not about bragging, it's more on, kung ang personal branding mo is, yung goal mo sa personal brand mo is to attract client. So, drop ka lang ng drop ng quick win or ng solution or ng mga knowledge na meron ka and then yung client yung lalapit sa'yo. Like imagine, maganda na nga yung data na nakukuha mo, nakaka-attract ka pa ng client. Even hindi lang client eh, pwedeng mga tao may inspire sa'yo or may mga tao rin na may mga ka-collab katulad nito, yung sa amin ni AJ, or may mga company na mag-reach out sa'yo na magbibigay sa'yo ng opportunity kasi they can see your content that it has value or connected dun sa values nila. So the other one is CTA. Like, pinakamahalaga to guys kasi sometimes kapag hindi mo nabibigyan ng tamang value yung call to action mo, hindi pinapansin ng tao. Like, stop using um, follow me. Di ba may mga CTA na ganun? Follow me, follow for more tips, mga ganun. Sobrang generic yan na. So, you can do this. You can do it like this na if you want to parang if this is your problem and you want to have the solution, follow me for more ganito. So it is clear to them kung ano yung mangyayari kapag finalo ka nila instead of just saying na follow me for more tips. And then the other one is that conversion path, dapat clear sila sa next step. And this happens on the DM or sa link. Kaya ito kasi medyo ma-technical na to. Pero ayun guys. So yeah. So I hope you learned something today and magbabasa na tayo ng Q&A. So AJ, ikaw Ayan. ba? So far, wala pa naman akong tanong kasi na branch out and na-discuss mo naman siya ng well detailed, and I like that how you use visuals and how you use the tables. At least doon natututunan nila na parang okay, kailangan natin ng visual data para mas maintindihan natin yung mga bagay na gusto natin maintindihan. Ako very particular na rin ako sa data ngayon as in sa Facebook ko. Sa Facebook Mm-mm. page ko, tinitignan ko kung anong oras ako mag-upload kasi kailangan kong malaman kung anong oras sila nanonood. Tapos yun Oo. nga, it's more of an experiment. Medyo technical na to pero um, yung mga sinabi mo kanina, those are the basic things na kailangan yung malaman at the very first na magiging. Kasi mahalaga yung mga ganong bagay. At ang swerte natin kasi may mga ganitong webinar na nagtuturo sa atin. Kasi dati kailan ka nag-start freelance, Mamva? 2023. 2023. So Wala pang nung masyadong ganito. nung Limited. 2022, ako 2022 ako, walang limited, oo, tas may mga bayad pa. So kaya nakikita natin yung value ng ganito. And ayun, yung social media, it's very important aspect na napapansin ko kasi parang halos lahat ng client ngayon gusto nilang i-grow yung social media nila kasi nakikita talaga nila yung potential. Ganon din ako, may sarili akong purpose and value bakit ko binuild yung social media ko. Katulad ng sinabi ni Mamva, meron ka
ang at approach kasi namin is to bring value to the community, 'di ba? At Mm. encourage yung ibang aspiring VA. And soon enough, ako may na-experience ako na hindi ko lang din talaga, nagulat lang din talaga ako kasi parang kaka-reach ko lang ng 1,000 nun. And then, Mm. may nag-reach out sa akin sa Facebook ko or sa Facebook page ko, nag-message sa akin, isang Amerikano. So, gusto niya akong kausapin for an interview. And then, nung nasa interview na ako, sabi ko, I hope you don't mind me asking. Sabi ko, saan mo nakuha yung information ko? Kasi weird kasi ang daming Reva, ang daming real estate VA sa, sa, sa Pilipinas. Paano mo Mm. nakuha yung information ko? Sabi niya, sinearch niya lang daw ako sa Facebook. Search lang daw siya sa Facebook ng real estate VA. Ako daw yung lumabas. So, Diba? Ang nakukuha, powerful. nakukuha ko na yung nakukuha na ng TikTok yung algorithm ko. Kasi nga paulit-ulit ako real estate VA, real estate VA, real estate VA Mm. na parang hanggang sa na-fetch niya na yung data na real estate VA ako. Yan. SEO base, yes. Yun lang Ayan. naman. So, gusto mo bang sagutin natin yung mga tanong? Ipa-flash ko sa screen. Sige sis, let's go. Okay. Eto. Siguro insight mo dito sa tanong na to. Both actually. Kasi kailangan ng ang organic marketing is more on, syempre wala kang lalabas na pera. And ongoing posting. So ads naman is may babayaran ka. And organic marketing kasi nakikita ka ng mga tao. Ay, ang nagko-connect sa'yo doon is yung mga tao na interested talaga dun sa page mo or something ino-offer mo or sa product. Unlike sa ads naman, nagko-connect sa'yo yung mga tao kasi nagandahan sila sa ads na meron ka. And then, most of the time, kapag may ads, kiniklik ng tao yung ads and then they will scroll dun sa profile. So, if may organic contents ka na can back you up, so, mas magiging effective. So, walang mas effective. It work, Correct. talaga. And may naririnig na ako ngayon na if you're trying to run an ads, ako ang nag-aaral din kasi ako ng Facebook ads yun. Inaaral ko siya for my own growth. Na parang sinasabi nila na if you're trying to run an ads, ang goal mo ay hindi magmukhang ads yung ads mo. Yes, Magmukhang is organic copyright. siya. Totoo. Oo. Kasi kapag ikaw ba, sige tayo, pag nag-scroll tayo sa Facebook, may nakita kang red ribbon na sponsor, tas it's very usual thing na nakikita mo. Magkakaroon ka ba ng interest na basahin yon o tignan yung picture? Wala naman, di ba? Mm. Hinahayaan mo lang siya. So, ang beauty nun is kailangan matutunan natin paano magmukhang organic yung posting natin o yung ilo-launch nating campaign if ever na gusto nyo mag-run ng campaign. Actually, I have a friend na ads especially siya. And then, one thing na tinuro niya sa akin is that copywriting talaga. Kailangan mo pag-aralan yung copywriting. Correct. Kasi parang yun yung boses mo talaga no? Sa, as a brand, yun yung kailangan parang nakikipag-usap ka talaga in a true text. Like, And may when you are, conversion kasi. when you are, parang, di ba may ads, minsan one time mo lang yung nakikita or twice. Like, kapag nakita nila yung ads mo, kailangan makukot agad yung attention nila. That's the Correct. goal ng ads. Oo. Para may ROI or ma-trigger sila na i-click yung kung sino man yung nag-ads nun. Oo. May nagtanong kanina, ayun, eto, yung sa IG, how do you handle IG? Kasi static pala dun Bigyan lang natin ng confirmation. Okay. Ang ginagawa ko kasi, I'm a avid fan of Ava. I don't know if kilala niyo siya. Ava is yung CEO ng Personal Brand Lounge and she's 19 years old. Owner siya ng $7 million company. Grabe, nakaka-amaze. So, I've been observing her talaga kasi bago ako naging personal brand, sa kanya ako na-inspire. So, ang ginagawa ko talaga sa IG is that I do competitor analysis. Depende rin yan sa Correct. industry na kinabibilangan ng target market mo. Oo. So, if more on aesthetic, kailangan magaling ka sa graphics or sa, tawag dito, editing. Kasi fast-paced dun tsaka more on visual. So, Oo. paano ba? And then, eto pa. Dito na siguro natin i-wrap up yung conversation natin kasi ito yung last na tanong na i-flash natin. Ano po ba ang goal bilang isang isa? Ang social media manager kasi is more on making the page active. Like may nagpo-post, may nag-engage, magbo-boost yung followers, but then hindi kasi siya talaga into sales, but there are instances na nagkakaroon ng conversion.
yun nga, katulad nga yung tinuturo ni si Press, yung attract, nurture, and convert na funnel. So, there are instances, ako, honestly, sa organic marketing ako nagkakaroon ng sales. So, ang goal talaga ng SMM is ma-maintain yung brand presence sa online and at the same time, mag-increase yung engagement, mag-boost yung followers. Ganon. It's more on Correct. keeping active. And also, if you're getting clients na naghahanap ng SMM, lagi niyong sasabihin sa kanila na hindi kayo magician, no? Na Oo. parang gusto nila after 2 weeks, 3 days kailangan may result na. Parang anything, lahat ng bagay sa mundo kailangan bigyan ng oras. So, even the Mm-mm. contents, ganun din. Actually nga, hindi ko nga pwede, ang pangit niya kapag lagi yung, bawa, post ka araw-araw mga 10, hindi siya parang ideal. Correct me if Hindi. I'm wrong. Oo, hindi. Matatabunan, hindi na mabibigyan ng value yung content mo. Though, syempre, iikot pa rin naman yun sa feed ng mga target market mo or ng followers mo. But then, if someone visits your profile, hindi na nabibigyan din kung ano may yung point mo. Quality Correct. over quantity talaga. Oo, kasi parang kapag lagi ka nagpo-post, wala ka ng hook na or kung hindi mo na sila nabibigyan ng excitement sa kung ano kayong Mm-mm. post ni Mamva. Ay, okay, ito nag-post siya. Yung parang wala na silang inaabangan sa'yo. So, mahalaga Totoo. din talaga na ah, pag-aralan natin yung mga fundamentals katulad ng mga ganito. So ngayon, Ma'am Va, I think everything is good. Wala nang tanong. So if may tanong kayo guys, as of this moment, just drop it on the comment section and I will try to address it. As of this moment, you can now promote everything that you want to promote before we conclude the call. I would like to invite you all sa free webinar ko tomorrow. If you're interested, you can message me webinar. Tapos send ko na lang yung link. Though sabi ko talaga hindi na ako tatanggap, pero it's AJ. It's his community. So, supportahan natin yan. Ayun lang. Yes, and follow her. Follow her on her Facebook. I drop her Facebook page. It's Mom VA Expertise. So, actually, nakita lang kita sa ano eh. Alam mo ba saan ko nakita yung profile mo, Ma'am Sa- ba? Nakita ko ta sa friend ko na follower mo. So, Mm. sabi ko, okay, this is nice. And then I browse, ganyan. Nag-join ako sa initial community mo. And then ngayon nag-transition tayo. Sabi ko, I'm still her girl. So, I'm gonna join the community. So, part pa rin ako ng community mo. So, we support one another. And this is a good partnership. And dito pa lang, nagpapasalamat ako, Ma'am Va, sa opportunity to give me to have you in this call. And if you need me on your community, I'll be happy to be there and discuss things. And ayun lang, and if you have scholars, Ma'am Va, sa community mo na gusto ng real estate VA course, I'll give you 5 access sa aking paid online course. Wow! And then it's 599 pesos. And then you can give your PM mo lang ako. Bibigay ko sa iyo yung access code. Kapag kinlik nila yung link, automatic wala na silang babayaran. Oh my God, And thank you. also in this call, I wanna have maybe another catch-up call with you. Since you're growing your community, may Ah, introduce ako sa yung platform. Ewan ko mhm. if interested ka para mas mag-grow yung community mo. Sige. Tuloy natin 'to mamaya. Sige, sa IG. Ayun, Oo. so I think okay na tayo. So if you guys don't have any question, thank you so much for having us on this session. So always remember, this is one of the things that I'm doing on my community. I am doing a monthly webinar sa aking Facebook page. Ito ay uh, live sa aking Facebook page. Hindi siya sa Zoom. Naka-webinar type siya. So we're gonna see each other next month for another speaker and maybe ipapakilala ko siya this month. So, yun lang. Thank you so much, Mambal. Reconnect tayo sa IG. Thank you so much. I Sige. appreciate you. Ako din. Bye! Bye-bye.